Think of it, okay? Yan ang assignment ko sa'yo. Pag-isipan nyo dyan sa DBL. Yes, Madam. Dahil kapag hindi, next time, babatikusin ko kayo sa programa ko. Araw-arawin ko kayo. Promise. Gets? Okay. Move Sir. to the next. Madam Chair, can I add? Hindi nga, basta huwag ka na magdiskusyon sa akin, makipag-discuss ka sa akin. Maging si Senator Amy na nagsabi na hindi mo dapat, ilan libo ang sinasabi mong contractual? 12,000. Ba't di nyo nalang gawing regular? Yun eh. Eh gusto nga ng DSWD, kaso tali yung kamay nila dahil sa inyo dyan sa DBM. Okay? Noted po, Madam. Very good. Good boy. Next question ko po, Mr. Secretary. In fact, ito, personal experience ko nakita ko. Yung mga tao ninyo, yung magdi-distribute ng AX, naka-backpack, puno ng pera, nag-jeep lang, tricycle, bakit po wala kayong service vehicle? Sana bigyan niyo po ng service vehicle or security man lang na para samahan po yung social worker. Paano kung na-hold up yun? O na-kidnap dahil alam na bigayan na ng AX. Ito nakita ko talaga, Madam Chair, ng dalawang mata ko. Hindi ko na babanggitin saan ko nakita to. Baka mapag-initan eh. Naka-backpack, punong-puno ng, akala ko kung ano lang yung nasa laman ng backpack, yung pala pera na. Tapos yun na, i-disburse na yung cash. Nag-tricycle lang. Madam Chair, I will not dispute that. In fact, kahit ako, nag-worry ho ako every day. Dalawa ho yung issue namin ho dyan. Marami rin kaming special disbursing officers na hindi regular employees. Ibig sabihin, may mga empleyado ho binigyan kami ng permit ng COA sa dami ho ng payout simultaneous na hindi na siya regular employee pero pinahawakan namin ng pera. That is something that is worrisome. Yes, sir. Pero Mr. But number Secretary, two, ang issue ko, Mr. Secretary, is sana man lang mag-rent tayo ng vehicle, sasakyan. Mr. And with security, especially kung pinag-usapan, that person is carrying by hundreds of thousands of pesos. Paano kung nalaman ng mga hold-upper na may pera palang laman yan, hindi na-hold up siya. Dapat man lang sana mayroong ban with may kasama security para ma-secure po yung nagbibitbit ng pera. Madam Chair, yes, we'll take note of that. We will make sure na we work with the different regions to provide the necessary components para hindi sila unsafe. Specifically nga doon sa program, hindi po kami makapag-create ng regular positions. Excuse me, For the- Madam Chair. Excuse me. Yes, Senator Tulfo, please. Sinabi mo non-permanent position, right? Yes. Kaya hindi sila maging permanent. Eh 15 years na nga, kasasabi ko lang kanina 20 years pa. Non-permanent. You call that non-permanent? 15 years na sila sa serbisyo? Non-permanent pa rin yan? Yeah. These are contractual positions. Kaya nga. So, yes po. Hindi, ginamit mo kasi yung term na non-permanent. Ibig sabihin, hindi permanente. Temporary lang. Paano naging temporary yan? Eh, 15 years, 20 years, 25 years na nagtatrabaho yung mga tao doon. Just to Na, clarify, na bilang isang contractual, wala silang benefits. At yun yung sabi ka ng Senator Amy, dapat kayo yung social service, dapat kayo namumuna to make sure na makakuha ng social justice ang mga kababayan natin, kapwa natin, and yet kayo nag-violate ng tinatawag niyong social justice. This is injustice, big injustice doon sa mga trabahador ninyo. just to clarify, Well, actually, hindi kayo ng DSWD dahil sa kagagawa ninyo, ayon kay Secretary Gatchalian. Teka, nalilito ako. Ang sinabi mo, 12,000 contractual positions. Pero, yes po. unauthorized pa rin ang permanent position. So, Yes. zero pa rin ang permanent kahit meron 12,000 contractual. Eh, we are just perpetuating this injustice, di ba? Exactly. Parang mali yata yun. So yung contractual, why don't you convert it to a contract worker, permanent? Just to clarify, these contractual positions are coterminous to the lifespan of the 4-piece program. For Kasi, term, opo, yeah, sasabi ko sa'yo, attorney, what's your name, attorney? no sir, chief lang po. Sabi mo, co-terminus sa 4-piece program. Kailan ba nag-start ang 4-piece? Ang basis po namin Ibig dito, sabihin, nagtataka ako, the 4-piece program was institutionalized. Senator Bongo is here during the term of President Duterte. So that was in 2016 pa.
Yes po. Wala pa rin mga permanent position ng 4Ps. Bakit napako sa contractual ang 4Ps? Exactly. Samantalang nandyan sa batas, ang liwa-liwanag, 7 taon na yan. Yes po. Ang binabanggit po ninyo, ito pong RA 11310 na nag-institutionalize ng 4Ps program. Anong pangalan mo ulit, sir? Paul Perocho po. Walter? Ano maramdaman mo kung ikaw ay contractual lang dyan sa DBM? And then every 6 months, pagdating ng bago mag-expire yung kontrata mo, manginginig ka na, matatakot ka na kung i-renew ba ang kontrata mo o hindi, o baka masibak ka na. And then pag nagkasakit ka, wala kang benepisyo, how would you feel? Sige nga. Anong maramdaman mo? Yes, Senate. Hindi nga, sagutin mo ako. Just answer me. How would you feel? May pamilya ka, may mga anak ka, may sinusuportahan ka, may pinapaaral ka. Pagdating nung time na malapit na renew yung contract mo, nanginginig ka sa takot na baka hindi na ma-renew. Nagdarasal ka, sana ma-renew ulit yung contract ko. Sana wag ako masibak, sana wag akong pag-initan ng boss ko para hindi ako masibak dito. And then pag nagkasakit anak mo, anong gagawin mo? Kasi wala kang benefits. Think of it, okay? Yan ang assignment ko sa'yo. Pag-isipan nyo dyan sa DBL. Madam, Dahil kapag hindi, next time, babatikusin ko kayo sa programa ko. Araw-arawin ko kayo. Promise. Gets? Okay. Move to Sir. the next. Madam Chair, can I add? Hindi nga, basta huwag ka na magdiskusyon sa akin, makipag-discuss sa akin. Maging si Senator Amin na nagsabi na hindi mo dapat, ilan libo ang sinasabi mong contractual? 12,000. Ba't di nyo naman gawing regular? Yun eh. Gusto nga ng DSWD, kaso tali yung kamay nila dahil sa inyo dyan sa DBM. Okay? Noted po, Madam. Very good. Good boy. Next question ko po, Mr. Secretary. In fact, ito, personal experience ko nakita ko. Yung mga tao ninyo, yung magdi-distribute ng AX, naka-backpack, puno ng pera, nag-jeep lang, tricycle, bakit po wala kayong service vehicle? Sana bigyan niyo po ng service vehicle or security man lang na para samahan po yung social worker. Paano kung na-hold up yun? O na-kidnap dahil alam na bigyan na ng AX. Ito nakita ko talaga, Madam Chair, ng dalawang mata ko. Hindi ko na babanggitin saan ko nakita to. Baka mapag-initan eh. Naka-backpack, punong-puno ng akala ko kung ano na yung nasa laman ng backpack, yung pala pera na. Tapos yun na, i-disburse na yung cash. Nag-tricycle lang. Madam Chair, I will not dispute that. In fact, kahit ako, nag-worry ho ako every day. Dalawa ho yung issue namin ho dyan. Marami rin kaming special disbursing officers na hindi regular employees. Ibig sabihin, may mga empleyado ho binigyan kami ng permit ng COA sa dami ho ng payout simultaneous na hindi na siya regular employee pero pinahawakan namin ng pera. That is something that is worrisome. Yes, sir. Pero Mr. That number Secretary, two, ang issue ko, Mr. Secretary, is sana man lang mag-rent tayo ng vehicle, sasakyan. Mr. And with security, especially kung pinag-usapan that person is carrying by hundreds of thousands of pesos, paano kung nalaman ng mga hold-upper na may pera palang laman yan, di na-hold up siya. Dapat man lang sana mayroong van with may kasama security para ma-secure po yung nagbibitbit ng pera. Madam Chair, yes, we'll take note of that. We will make sure na we work with the different regions to provide the necessary components para hindi sila unsafe.